Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:31 sa aga. Aga sa Iloilo. Masako. Magahod. Mabagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng paghuway sang gabi antes. Bagong nga paglaom. Isa naman kapag lumakas sa matahong nga palaabuton. Iloilo Morning, ang programa kaupod ninyo sa pamahaw kunaga. Magadulong sa labing ulihing nga balita. Mga istorya halin sa Iloilo, kag iban nga bahin sang rehiyon. Mga ginahuluhang balan, kag mga trending topic sa social media. Ululupod naton at tubangon ang maayong nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning. Diri sa 585 kHz sa AM band sang inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Hay, panghilog na tunay, dughan ko sa imo nalipay. Mayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Iloilo Morning Program. Subong adlaw sa Biyernes, Agosto 1, 2025. Fine weather kita sa may syudad sang Iloilo. Do sang sanulang sang Hulyo ay finally natapos gid man ang bulan sang Hulyo. Eh do kalawig sang bulan sang Hulyo pamatyagan ko. Malawig na, masako pa. Agdeti damo sang mga highlights nga natabo sang nagdigad yang bulan sang Hulyo. Sino ang malipat sa halos masubra isak semana nga pag-ulan-ulan, no? Sunod-sunod nga bagyo ang na-experience naton sa nagdigad nga July nga gina-consider naman nga National Disaster Resilience Month nga ginasaulog naton. Pero subong nga bulan sang Agosto daw maayong imbokada ang unang adlaw sang month of August. Hopefully masustain naton ini, pero mayara sang ginamonitor karon nga low pressure area na naman ang pag-asa sa GWA sang Philippine Area of Responsibility. Mangusisa kita kung anong posibilidad na mangin bagyo ini kasi ila projection daw duwa tubtob tatlo ka bagyo ang ginalauman sa Pilipinas pagalabay subong yang bulan sang Agosto. Balay, basta wala lang sang away, pangabuhita matawhay, inday, sa dukan ko ka panalaytay, kugma mo sa akon nga tunay, ako sa ibo. Yari sa aton sining nga linya ang aton sining nga pag-asa weather forecaster si Ma'am Leonor Silvestre kung baghatag sa aton sang pinakauli nga manginlakat sang panahon subong adlaw. Mayong aga, Ma'am Leonor. Hi, hello everyone. Mayong aga. Muning ating latest weather update para sa subong adlaw, Friday, August 1, 2025. Sa subong wala man di kami dinamonitor na LPA sa sulod sa ating Philippine Area of Responsibility. However, may ara kita nga isa ka LPA sa isagwa ng ating farm na may high chance nga mag-develop into tropical depression. Ang iyang kalayoon ay nasa 1,160 km east northeast of extreme northern Luzon. So, ang inyong LPA wala man yung direkta nga effective sa atin. Sometimes southwest Luzon naman ang padayon na nag-effective sa Luzon sa Visayas. Dili naman sa Western Visayas, generally fair weather kita, pero wala man natin ginaduda ang mga posibilidad sa mga isolated na pag-ulan, pangalatid pa lang o labi na din sa hapon kag-kapikon, tugas ang southwest Luzon. Makasarangan tugtog makusog naman ang hangin natin na mag-aali sa direksyon na pagkasta nakapunda na magadala sa makasarangan tugtog
pagbabalad niya sa kadagatan. Forecast temperature natin, generally nasa 26 to 34 degrees Celsius. Ang adlaw nagpunla kami ng 5:38 a.m. so magatulad ini 6:40 p.m. karon sa hapon. Pag muna yung ating latest weather update, halidirect ni Iloilo Doppler Weather Station, ako si Leonor, so let's madamot niya. Salamat. Ma'am Leonor, manog weekend kita subong ting iba nagaplano mag-outing-outing kag mag lagaw-lagaw. So ginalauman naton nga mangin fair weather kita sa masunod nga mga inadlaw, especially sa Sabado kag Domingo, Ma'am Leonor. Yes, sir. So, generally fair weather kita sa weekend. Madamo nga salamat, Ma'am Leonor, sa time nga ginatag mo diri sa Iloilo Morning Program sang Radyo Pilipinas Iloilo. Thank you, good ma'am, and good morning. Thank you, man, sir. Good morning. Batian si Ma'am Leonor Silvestre sang Pag-asa. Ti daw maka lagaw-lagaw ang aton sinipila ka mga kauturan, especially nga approaching na ang weekend. Subong nga bulan sang Agosto. Sa nililiga di grabe gidang inulan daw gusto lang panago, pasilong sa aton ng mga kauturan sa ilatag sa mga puluyan. Sang nagliligad nga si Mana, kasunod sang pagbaha-baha nga aton sininga na eksperyensyahan. Pero subong ta daw ang mga nagtupa nga ulan, naubos na evaporate. Balik naman kita sa mapaang, mainit nga tiyempo. Hindi gid mag-overexpose ang inyo sining mga kaugalingon sa sobrang init sang panahon. Oras sa Radyo Pilipinas alas 8:38 sa aga. Dugay-dugay usisaon naton ang aton sining Commission on Election Iloilo City kasunod sang pagsugod na sang voters registration para sa SK and barangay elections naton diri sa may Iloilo City. Kung hindi kita magsala, hiwaton ang ining registration subong adlaw, first day sang registration dira sa may Festive Walk Mall. Wala lang sang away. Sa mga wala pa pala makaboto, kag siguro turn 18 years old or 15 years old, kung di ta magsala sa SK, no? No, kung 15 ka, pwede ka na makaparticipate sa SK elections. Grab nyo ng opportunity Balanta kung first day daw wala na. Daw gamay-gamay lang na ang mga parehistro. Balaan mo na kung din sila managsa sa last day sang registration. Pero kung gusto mo yung hindi ka mahulan, hindi ka mabudlayan, i-grab mo ng opportunity para smooth kag timprano pa ikaw iya matapos. Nami man na sa Festive Walk Mall kay aircon. Sa imo pag-iay si tutok gatulog ang laway, hindi makatulog sang bulgay. Yari na sa aton sininga linya, aton siniyang COMELEC Iloilo City Election Assistant 2 si Sir Jonathan Saino. Kung maghatag sa aton sa mga dugang para impormasyon may kangtanan sa pagsugod sa aton siniyang voters registration subong adlaw. Sir Jonathan, good morning. Welcome sa aton siniyang programa Iloilo Morning. Upod mo si Janelle Baclay. Good morning sa Janelle. Good morning sa tanan niya sa Kalahati. So nga now sir, sa diin pwede makapadulong ang aton siniyang mga kauturan agud magparehistro diri sa may bahin sa syudad sang Iloilo. Yes sir, ang ating voters registration para sa December 1 nga SDN Barangay Election nagbuka na may ara kita tulungan now kapag paghanda ang voters registration kaya initanan nga mga pizza nga inadlaw binutang naton sa mga ganagro nga mo diri sa siyudad sa Iloilo. So ang una nga adlaw after 1 August 2 ari kita sa Iloilo Festive Walk Mall bukas ang ating registration from 8 to 5 p.m. And then sa August 3 and 4 kita sa Robinson Mall Haro, and August 5 din tayo mapamtang naman kita sa HNCP Iloilo, and then ang remaining na 4 days ipahamtang natin sa Robinson Mall City proper ang August 7, 8, 9, 10. But silingon
bukas ang Comelec, no, sa pagkandak ng voter registration, kung Sabado, kag Domingo nga adlaw, no, sa pag-cater, no, sa nagkakaroon na transaction sa Comelec, no, kaya hindi lang new registration, nag-cater lang kita, yung reactivation of registration record, nakita correction of entry, ay nakita ang mga status nila or misspelled name, and then wala kita nag-trigger ang application for transfer. Ang luwas lang siyang ang ibog lang ang record from post to local, no, kung hindi ko nagpa-Amerika kay ikaw, so sa may record, hindi gusto magaling sa Amerika, pag pag-alto sa Amerika, i-trigger na natin, i-trigger mo pangalan. So, amo ina ang atong ng mga ginag-trigger subong sa pagbukas ng atong nga voter registration. By the way, sir, asan o ang aton sining nga voters registration Sir Jonathan? Until when? Until ini sa August 10. So, after August 10, wala na, no? Ang aton bala, sir, nga SKN Barangay Elections, kay Domiara sing balita, subong daw ma-postpone siya. Sa inyo nga bahin, sir, apektado ba lang inyong mga kalendar o activities sa bahin sang Comelec or padayon gyapon ang inyong mga aktibidad in relation sa palaboto naton nga SKN Barangay Elections Sir Jo? Dahil lang gid, no? Nautod si Sir Jonathan. Kay mayara sing impormasyon nga daw i-postpone naman ang aton siniyang election sa Disyembre. It's supposed to be first week of December kung kita magsala. Mayara kita sang piniliay na pero ay ginpagwa nga statement ang DILG nga pirmahan sa presidente ang ining postponement. Inday, sa imo pag-iay, si Tuto katulo ang laway, hindi makatulog sang dugay. Hay, Inday, sa imo yugog nga tunay, dughan ko sa imo nalipay. Balikan naton si Sir Jonathan sa ino, no? Sir, aluyag naton hibaluan kay mayara subong sang announcement ng DILG nga base pirmahan ni Presidente Marcos ang postponement sang SKN Barangay Election. Sa inyo bahin, sir, naka-epekto ba ini sa inyong mga calendar of activities just like sa aton nga registration kasama sunod pa nga mga activities ng Comelec, Sir Jo? Kung just in case na wala pa man may announcement nga i-gapirmahan. Pero ang atong sininga schedule, August 1 to 10, bisal ara kita biig ang middle sa registration, kag napirmahan na i-postpone ang election, kag i-move sa next year. No? Kung ang schedule ni Sang Comelec, no, nga August 1 to 10, magapadayon ini. Pila, sir, ka mga target voters naton ang inyong ginalauman nga magaparehistro sa aton sininga period, Sir Jo, especially diri sa may syudad sang Iloilo? Ang ato nila nga target, mga 8 to 10,000, no, maka-cater kita sa transaction nga mga registration, no, reactivation, correction of entry, mga 10,000. So, nagkatipindi ini, no, kay in kaso ba lang nga ma-move ang election, magpapirmahan, balo ka ng kaso, no, mga may ara kita ba lang nagalaylo kita, magambal kita, madugay pa. Pero kung madaling din ang election, sa December 1, ang tao ni nakita na natin, sinin, madamo ini ang magakanto. Mga ano ang edad, sir, anong pangidaron sa aton ng mga voters nga pwede na makaparehistro sa SK kag sa barangay election naton na Sir Jo nga pwede na makakanto subong sa may Festive Walk Mall? Duwa ka klase ang aton nga registration. Ang age category, wala no age bracket, no, may ara kita nga 15 to 17 or going 15 or before December 1, 2025 magatungtong sa 15, pwede sila kaparehistro sa SK. And then, ang 18 na ba, muna para sa regular voters. So, ang those nga nakaparehistro na ng prior sa barangay election ng 2023 ng mga SK,
voters, no need na sila nga magparehistro. Hmm. No, amo na lang na ang aton nga mga ginakiter nga mga edad, no, basta 15 to 17 para sa SK and 18 and above para sa regular voters. Sir, ano ang dalon sa aton sini nga mga magaparehistro sa buong adlaw, ang mga importante nga dokumento para nga ma-accept ang ila sini nga application kag makaparehistro sila, Sir Joe? Ang aton nga mga requirements, no, una best sa mga first time voters, simply magdalagit sila ya sang photocopy sang nila birth certificate or halin sa LCR ba lang local register nga birth certificate nila, photocopy lang. Kag kung may ara sila nga any government issued ID like sang national ID, no, o kung may ara sila nga senior citizen ID, school ID, no, kung ano pa kita nga mga government issued ID. Wala kita gabaton sa barangay certification or barangay ID nga gina-issue sa atong barangay official or company ID or police clearance, wala na natin ginabaton. Finally, Sir Jonathan, ba naton nga sako na kamudura sa may festival mo lang imo na lang ang imbitasyon sa mga pumuluyo sa syudad nga luyag magparehistro sa opening sa aton siniya nga voters registration sa buong adlaw, Sir Jonathan. Ang aton nga panawagan, no, sa mga pumuluyo sa Sigal Tinggilo nga may tuyo nga magparehistro or may transaction sa COMELEC, kaya may ara pa lang may mga correction da or may reactivation, magkadto na mas temprano sa venue sa COMELEC sa Sigal Tinggilo, kung di sila mag-apply sa mas temprano, no, kay parang hindi lang sa part ng COMELEC hindi man mabudlayan sa pagpipil kung magdamo na tao, no, mas ato na possible na mas temprano pa i-process na natin para nga hindi na kita mabudlayan. And then isa pa ka announcement nga sa mga may tuyo nga magkuha sang voter certification from August 1 to 10 ang ating issuance nagasabay kung din kita nagkanda sa registration. Meaning, diri kita kung naari ato nga voter registration sa Facebook mo, diri ang issuance sa voter certification kag wala sa opisina sa City COMELEC. Maraming salamat, Sir Jonathan, sa tayo maginatag mo diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Thank you, sir, and good morning. Salamat man, Sir Ginel, kay Salwat sa Alaga. Si Sir Jonathan Saino ang aton siniyang COMELEC Election Assistant 2 sang Iloilo City COMELEC. Ara sila sa Festive Walk Mall subong adlaw sa pagbukas ng aton sining voters registrations para sa SK and barangay elections naton. Galing kay may ara sing announcement ding DILG nga posible permahan ni Presidente Marcos. Mabalaan nato na kung mapermahan gid man ini sa aton nga presidente o kung hindi. Pero ang mga aktibidad sa Commission on Election may kang tanan sa nagahilapit nga SK and barangay election nga gin-schedule kun tani sa bulan sa Disyembre. Sige sila ya. So from August 1 to August 10 hingagaw sa mga kauturan naton nga ang edad manog 15, manog 18, kay duwa ni kaklase sang registration sa SK kag sa barangay. Dala kamo sang inyong mga importante nga dokumento, especially mga government IDs ninyo. Kay gina-check gid na kag sa first time voters no sa COMELEC dapat may photocopy kamo sa inyo sining PSA birth certificate nga gina issue sang Philippine Statistics Authority. Kaya pag abot nyo to karon kung kulang dokumento nyo kanugon kung maglalawig pila tapos mabalik naman kamo. Ara sa Festive Walk Mall kag sa masunod nga mga inadlaw may ara sang schedule sa Robinsons Main, Robinsons Haro kag sa SM City Iloilo. Malapor sila na ang dugan ko. Mabugnaw magparehistro sa sina nga mga lugar gani grab nyo ng mga opportunity ninyo nga maka parehistro sa mga nasambit nga mga lugar. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:50 na sa aga sa pagpangalagad sang programa Iloilo Morning. Antayan naton ang dugang pa nga mga developments ini. So sa iban dira nga mga requirements, pwede nyo na matanaw sa FB page ng COMELEC Iloilo City. May mga instructions da sila. Ano ang dalon
sa pagparehistro. Si Tuto katulog ang laway. Hindi Kag ang schedule kung saan ang registration sa pila ka mga areas na diri sa may bahin sang syudad sang Iloilo. Sa probinsya ti laban-laban na sa inyo siguro nga mga COMELEC municipal offices, pwede ka mo da ka inquire sa inyo sini nga mga munisipyo da. ay sa imong panglakat. Iba si mag-August, wala pa sang August 10 kagawa wala ka mo kabalo sang mga requirements ti budlay kay wala na sang extension. Oh, inday. Ay, kay galing na gumbak. Whoa, yeah. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:52 na sa pagpangalagad sa programa Iloilo Morning. Ang iban pa nga mga balita, bantayan na lang sa iban nga programa sa Radyo Pilipinas Iloilo. Si Mayor Raisa Treñas ginpakigbahin ang mga nangin accomplishments sini sa sulod sang masobra o kung isa nakabulan na pagpungko bilang alkalde sa siyudad sang Iloilo. Nagsugod sang July 1 ang aton sini nga alkalde. Ginapakigbahin sa aton siniya nga alkalde ang mga nangin accomplishment sang bag-o naton nga mayor sa siyudad sang Iloilo. Daw test gid ang pagdalaluntad sang habagat pagbaha-baha nga na-eksperyensya naton diri sa may Iloilo City sa pagpungko ni Mayor Raisa Treñas. Inday, sa imo yuhok nga tunay, dughan ko sa imo nalipay, hindi mapunggan maghay-hay. Nagwa sa yara sa 120 ka mga memorandum orders ang ginpapanaog sang alkalde o kon 54 ka executive orders kag 120 ka memorandum orders ang ginpapanaog sini. Dughan ko inday. Kag mayara sang 71 ka ordinances kag resolutions naman santo sa administration sang iya administrasyon ang naaprubahan sa City Council. Isa diri ang deklarasyon sang sang state of calamity sa mga pumuluyo naton sa siyudad sang Iloilo ginaprubahan sang City Council sang nagdigan nga sesyon sang Miyerkules ang state of calamity. So kung tanaw naton ang status ng Iloilo City Subong napaidalom na sa state of calamity. Tungod sang more than 15% ni nalitan sa mga pumuluyo nga nabahaan tido santo sa CDRRMO record more than 50,000 plus ang mga pumuluyo ang naapektuhan sa pagbaha kag storm surge. That's why nga nag-qualify Lapo sila na sa kriteria ang pagdeklara sa state of calamity. Subong fair weather kita na enjoy kita na sa mayo nga panahon kung mga outdoor activities naton. Maglagaw-lagaw sa mga pila ka mga areas nga gusto mo mag-relax. Kay ang projection sang pag-asa naman 2 tubtob 3 ka bagyo lauman sa bulan sang Agosto. Wow. Sa mangdigan nga Hulyo 3 man ka bagyo. sa akon nga tunay. Kabay pa magkalatunaw ini no kag hindi mag-agi sa aton sini nga area kon mag landfall kay daw wala pa gani maka-recover ang areas nga naapektuhan sang pagbaha kag sa nagdigan nga zona sang presidente. Special mention gid ang mga flood control projects nga ipadalam sa review kag audit kay daw tamo proyekto pero daw wala epekto sa mga pumuluyo. Anong status ng sila nga mga flood control projects? May mga may mga outfall ni. May mga guluwaan gid man ni nung estado sini. So ginapaimbestigaran na part sa aton siniya nga tikang sang national government particular sa gin-mention sang aton sini nga presidente ang pag-imbestigar sa mga flood control project. Ang balit presidente, mahiya naman kayo. Sabay pa nga mangin wake up call kag pakita gid sang mga mga opisyal na seryoso gid sila nga mabuligan naton mga pumuluyo nga hindi matam-an sa tion nga magbaha. Diri sa Iloilo City daan hindi kita excuse. Kung mag-ulan, tama kadamo sang tubig. Kung mag-dry season, kulang man kita sa supply sang tubig. Wala na kita tiyempo diri sa aton sining pagpangalagad sa programa Iloilo Morning. Ako nagidamang inyong alagad, Janelle Baclay. Mayong aga Pilipinas, God bless Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.
ay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pagtinog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.